Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Tayo ho ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon at meron tayong pagkakataon na magsama-sama upang sumamba. And at this point ay mag-aral ng salita ng Panginoon, particularly about Baptist distinctives or answering the question, why are we Baptist? So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, amin pong hinihiling at una sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kabutihan as we sang that song, Rock of Ages, na nagsasaysay na ikaw lamang ang aming pag-asa. Wala kaming pwedeng dalhin sa iyo na maaaring magpaging karapat-dapat sa amin. And simply to the cross of Christ we cling. At yun lamang, O Diyos, ang aming pag-asa, ang iyong biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At kami, Panginoon, na yung mga tinubos ay inutusan mo na patuloy na maging malago o sa paglago, sa pagkakilala at sa pagkaalam ng iyong mga katotohanan. At Lord, gamitin mo po nawa ang time na ito ng aming Sunday School upang mapangyari ang iyong kalooban na yon. Ingatan mo po kami, gamitin mo po ang iyong salita na maging liwanag namin at hindi ito maging pagtataas ng isang partikular na denominasyon, kundi, O Diyos, ay pagnanasa na malaman at masunod ang iyong kalooban, particularly patungkol sa iyong iglesia. Ikaw po nawa ang malawalhati sa aming kalagitnaan. Samahan, tulungan mo po kami, O Diyos. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So magkaroon ho tayo ng ating pagre-review. Una, pinag-aralan natin ang unang distinctive ng pagiging Baptist is the biblical authority, particularly of the New Testament. Muli, ang Bible sa kabuuan nito ang ating pinakapinal na otoridad sa lahat ng bagay sa pananampalataya at pamumuhay ng mga Kristiyano, pero isa sa magpapaging bukod sa mga Baptist ay we firmly maintain the complete authority of the New Testament in all issues related to church faith and order. Ang punto, kapag pinag-uusapan ang patungkol sa church, ang default natin na kailangang bigyang pansin ay ang bagong tipan. So narito ang katotohanan, the New Testament church is not disclosed, o ang ginamit na salita ni Pablo sa Ephesians chapter 3 ay mystery. Nakatakip pa ito noon in the Old Testament. Therefore, the doctrine of the church, the doctrine structure of the church are revealed solely in the New Testament. So doon, yes, may mga binabanggit, yes, may mga prophecy, yes, meron, pero pagdating sa doktrina at katuruan patungkol sa iglesia at sa pagkakaayos nito, ay sa bagong tipan tayo titingin. So yun yung pangunahin. Since Christ is the head and the Lord of the church, He alone has the authority to define its nature, mission, constitution, order, membership, ordinances, offices, and worship. And it is found in the New Testament. Si Jesus ang ulo ng iglesia, hindi ang pastor. Si Jesus ang ulo ng iglesia, hindi yung tagapagtatag ng relihiyon o hindi rin naman yung Santo Papa. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Therefore, kung gusto nating malaman ang misyon, ang nung katangian, ano ang order, sino ang mga miyembro o ordinansa sa iglesia o mga offices o paano sasamba ang church, well, we go to the head. And ito yung reveal sa atin sa bagong tipan. So anong conclusion natin dito? Again, we borrow yung sinabi ni Brother Kevin Bowder. Baptists insist that only the New Testament may be used to establish the doctrine and structure of the church. Thus, Baptists are different from most other Christians because they restrict their doctrine of the church in the New Testament. Isa yun sa nagbubukod. Again, hindi tayo lang ang nag-hold sa sola scriptura, pero pagdating sa doctrine of the church, we give the priority to the New Testament. Yun yung isa sa nagbubukod tangi sa mga Baptist. Now, hindi lang tayo ang gumagawa nun, pero again, if you remember, yung Baptist distinctives is a collective of particular distinctives na pag pinagsama-sama, yun yung nagbubukod tangi sa atin. Then number 2, sinimulan natin last Sunday, and Lord willing, mas maunawaan natin yung ating stand. Bakit we believe in believers' baptism? Isa sa mga distinctive ng mga Baptists is the view on baptism. We call it believers' baptism or credo baptism. Credo baptism. Now, ang question na ito, how do we differ from viewpoints of other denominations? Ito yun. Baptists teach that biblical, valid, and proper baptism is believer's baptism or aka credo baptism. So, hindi natin tinatanggap ang baptism ng mga
bata. That's why dito sa church, we do not have that baptism of infants, or yung iba ang tawag ay pedo baptism. Ano yung credo baptism? It's a compound word ng credo, meaning I believe. Okay? Ako ay sumasampalataya, and then baptism, to dip or to immerse, nilulubog. In this belief, also known as believer's baptism, a Christian gets baptized or nilulubog sa tubig after they believe or after they profess their faith in Christ as their Savior. So una muna ang pananampalataya kay Jesus, and then at saka sila ilulubog sa tubig. That's why yun yung term na credo baptism or believer's baptism. Hindi tayo maglulubog ng hindi mananampalataya. Yun ang ating goal. We insist that a valid and acceptable baptism must meet 3 important criteria. Ano itong 3 criterias na ito? Proper subjects, sino? Proper meaning, ano ang baptism? And then proper mode, paano ang bautismo? At dito tayo natapos last Sunday. Proper subjects, who do we baptize? Sino ba dapat yung ating mga babautismuhan? Baptists have consistently upheld, again, all throughout history, mula nung lumabas, ang mga Baptists ay consistently upheld that only those who have a credible profession of faith in Christ as Savior ought to be baptized. Now, yes, ang madalas na sinasabi, well, kahit naman kausapin mo at sa iyong sarili, tingin ko, siya'y tunay na mananampalataya, it may prove in the later on na hindi tunay na Kristiyano. Yes, that is true. Dahil tayo ay tao lamang, hindi natin alam at kita ang puso ng tao, pero hindi tayo magbabaptize nang wala man lang propesyon ng pananampalataya kay Kristo. Wala man lang maliwanag at basic na pagkaunawa ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, kaya ito yung isa sa malaking pagkakaiba natin. Now, anong mga biblical evidence natin? Tingnan natin yung 4 last Sunday. The New Testament commands only believers to be baptized. As stated sa Great Commission, go ye therefore and make disciples. Okay, kailangan ng evangelism muna, and then baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun ang utos sa atin. Now, ito ang consistent na makikita natin at malaking bigat yun. Ito yung consistent na makikita natin sa bagong tipan. Nanampalataya muna at saka sila binautismuhan. Acts chapter 2 verse 41, and they that gladly received His word were baptized. So they received the word at saka sila binautismuhan. Again, when yung sinabi dyan na they received the word, hindi lang sila basta napakinggan, ang implication niyan ay sila ay sumampalataya. Letter B, yung sa mga Samaritan, sa pinangaralan ni Philip, Acts chapter 8, verse 12. But then they believed Philip preaching the things concerning the kingdom and the name of Jesus Christ. So nag-preach si Philip about the kingdom of God, about the Lord Jesus Christ. So nandun ang gospel, and they what? They believed. Ano nangyari? They were baptized. So makikita natin dito, yung tumanggap ng salita, sila yung binautismuhan. They believed, sila yung binautismuhan. Okay? Sa letter C, the baptism of the Ethiopian eunuch, masyadong mahaba para ilagay natin ulit dito. Anong tanong ng eunuch? Here's water, what that hindered me to be baptized? Ito yung tubig, anong humahad lang para mabautismuhan ako? Ang sabi ni Philip, kung nananampalataya ka. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Jesus, siya na sinugo, siya na namatay, siya muling nabuhay. Again, ang sabi ng eunuch, I believe. And then ano nangyari? Binautismuhan ni Philip yung eunuch. So, yun yung pwede maghinder. Ano pwede maghinder? Kung sinagot ng eunuch, hindi ako naniniwala dyan. Tingin nyo, ibabaptize siya ni Philip? No. So, muli, nahandoon yung necessity ng pananampalataya. And then letter D, the Philippian jailer and his family believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. At mababasa natin sa verse number 32 na kung saan pinangaralan din ng kanyang buong tahanan, and then sila ay sumunod sa tubig ng bautismo. So this is the clear, consistent biblical evidence. Manampalataya muna at saka sumunod sa tubig ng bautismo.
The New Testament never commanded to baptize babies. Walang utos sa Biblia na magbautismo, again, even from the old to the new. Huwag na sa new lamang. Maging sa Old Testament, walang utos na bautismuhan ng mga bata. There's no command nor example in the New Testament that an infant was baptized. So walang utos at walang example. Number 3, Peter connects baptism with a clear conscience. At again, kung ito ay sagot ng malinis na konsensya, ito ay hindi paabot at lalong hindi mangyayari sa isang bata na walang kamuwang-muwang. And then number 4, the meaning of baptism gives clear implication to the proper subject of baptism. Ano ba yung meaning ng baptism? Tingnan muna natin, caution, when the meaning or understanding of baptism contradicts the gospel, the baptism is not valid or biblical. Kapag ang paniniwala patungkol sa bautismo ay kontra sa ebanghelyo, for example, baptism is viewed as prerequisite for salvation. Kailangan mo mabautismuhan para ka maligtas. So that contradicts the gospel. That's an invalid baptism. Or kapag naniniwala na ang bautismo o binyag ay nakakapag-alis ng kasalanan or ng original sin, again, that is an invalid view of baptism. Therefore, it is not biblical baptism. So, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, Brother Paul, well, nabaptize na ako noon. Kaya nga lang, ang paniniwala noon ay, ang paniniwala mo at nung nagbaptize sa'yo ay ito'y kailangan para ikaw ay maligtas o ikaw ay nag-aalis na kasalanan. Therefore, it's not a biblical baptism. Ano ba ang view ng baptism? In the New Testament, it is always performed upon those who have trusted Jesus Christ as Savior. People who submit to water baptism are symbolically saying that they have received Jesus Christ, who died and rose again as their Savior and Lord. So sa bagong tipan, makikita natin ang lahat ng sumusunod sa tubig ng bautismo ay symbolically sinasabi nila na sila ay mananampalataya na ni Jesus at ang saang maganda doon, baptism, sila ay mananampalataya na ni Jesus, sila ay namatay kasama ni Kristo at ngayon may bagong buhay at ito'y para kay Kristo. So ito'y nagpapakita ng communion, yung pakikipag-isa ng Kristiyano kay Kristo. So that's a symbolic physical symbol of a spiritual truth. Alam niyo sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Hindi yun romanticism lamang ni Pablo. No, it is true. Every believer is crucified with Christ. That is the spiritual truth. At itong spiritual truth na ito ay physically sinisimbolize nung baptism natin sa tubig. So baptism is a Christian duty and it's the first step of obedience to Christ. So sana nakita natin, so yung apat na rason na yon ang siyang isa sa mga pangunahin nating tinuturong dahilan why are we baptized? We believe in believers' baptism. Now, yes, may mga Kristiyano that they exercise pedo or infant baptism. At gusto ko ho na maunawaan natin kasi maraming mga mananampalataya, yun ang view nila. Mayroon akong mga kilalang mga pastor na yun ang view nila. Isa sa mga naging malaking impluensya sa aking theology ay si R.C. Sproul na isang Presbyterian. Ito yung theology nila. Yung church nila ay nagbabaptize ng mga bata. At ang isang tanong at gusto kong gawin natin ngayong umaga, malaman natin kung bakit nila ginagawa yon. And then ano yung sagot, bakit natin hindi ginagawa yon. At para magawa natin yon ay ako ay gumamit ng dalawang Kevin. Isa ay si Kevin D. Young na isang Presbyterian. Ibig sabihin magko-quote ako sa kanya, so hindi tayo, ito lang yung tingin nating paniniwala nila, ito mismo ay galing sa kanila. And then si Kevin Bowder, na isang Baptist, na isa sa mga librong ginagamit ko sa atin ng pag-aaral about Baptist distinctives. So, baptism and circumcision. Ito yung isang malaking usapin. Bakit nagbabaptize sa mga bata ang mga Presbyterians at yung pang ibang mga Christian groups na na-convince dito? Well, una, para natin maunawaan yan, ay kailangan muna nating sagutin or maunawaan what is circumcision. At hindi na tayo magpapataas ng kamay kung sino ang tuli dito, pero higit sa malamang, hindi dahil sa dahilan ng Biblia. Okay? The word circumcise literally means to cut around.
gupitin, putulin, paikot. It is a religious practice. As a religious practice, circumcision was required of all of Abraham's offsprings as a sign of the covenant of God made with him. So ito ay utos ng Panginoon bilang tanda ng covenant o tipan ng Diyos na ginawa niya with Abraham. So it is an enduring physical sign of God's covenant with the nation Israel. Ito yung enduring, pangmatagalan na physical na simbolo o senyales ng tipan ng Panginoon sa nation Israel. Kaya nung Old Testament lalo na, even in the New Testament time, gusto mong malaman yung Hudyo o hindi Hudyo, tignan mo kung tuli. Pag tuli, Hudyo. Ngayon, hindi applicable ngayon yun. Marami nagpa-practice ng circumcision pero hindi for this reason but for medical hygienic purposes. So what is circumcision? Tingnan natin mismo sa utos ng Diyos kay Abraham. Genesis chapter 17, verse 9. Anong sabi ng Panginoon? And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou and thy seed after thee in their generations. So ikaw at ang iyong mga lahi, ang nalalabas sa iyo, ang iyong mga anak nalalabas sa iyo, ay gaganapin o ikikip yung covenant na ito. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man-child, again, naging particular, hindi kasama ang babae, lalaki lamang. Ang lalaking bata, ang lalaking ipapanganak, every man-child among you shall be circumcised. Lahat ng lalaki ay tutuliin. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin. Again, sa male genitalia, sa male genitalia gagawin ito. And it shall be a token. So yun yung punto. Token ito or sign ito of the covenant betwixt me and you. Okay? So itong sign na ito ay sa pagitan ng Diyos at ng Israel. At ang bawat magulang na magkakaroon ng anak na lalaki ay mapapaalalahanan sila sa tungkol sa tipan ng Diyos. Ang bawat ama, ang bawat lalaki sa buong nation of Israel ay laging mapapaalalahanan ng tipan ng Panginoon sa kanila. Verse 12, And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man-child in your generation. So walang exemption, lahat ng lalaking anak. He that is born in the house or bought with money of any stranger which is not of thy seed. Kahit yung mga halimbawa, bumili sila ng alipin o sila ay nag-conquer ng land at nagkaroon sila ng mga slaves at kung sila magiging bahagi ng sambahayan, sila ay isi-circumcise din. He that is born in thy house and he that is bought with thy money must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Okay? So this covenant with Abraham is an everlasting covenant. And ang sabi ng Diyos, this will be in your flesh. Ito ay magiging token, ito ay magiging sign, merong sign sa inyong laman. And paano yon o ano yon? That is circumcision. Nakuha niyo ho? So ang circumcision ay physical na bagay na sumisimbolo. Siguro gamitin kong halimbawa, mababaw ito, minsan may mga nai-in-love, tapos sobrang pagmamahal nila, pinapatato nila yung pangalan ng kanilang jowa dito. Ano daw yon? Simbolo ng aking pagmamahal. So gusto nila ng physical na, tuwing makikita mo yan, tandaan mo, I love you, babe. Yan yung mga linyahan nila. So again, I'm not promoting that. Nevertheless, gusto ko lang makita niyo ho na iyon ay simbolo nung bagay na yon. Itong circumcision ay simbolo ng tipan sa pagitan ng Diyos at ni Abraham. Verse 14, And the uncircumcised, mahigpit. Anong bilin? And the uncircumcised man, child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, hindi kinat, that soul shall be cut off from his people. Kung ayaw niyong gawin tong tanda na to, you will be cut off from the people. That means death penalty.
Hindi ito maliit na bagay. He hath broken my covenant. Okay? At pag nakausap niyo yung mga Presbyterians, sasabihin, oh, hindi ito maliit na bagay. Ito yung mahalaga. Okay? Now, pedobaptism, unawain natin, circumcision to infant baptism. Ano naman yung nangyari, Brother Paul? Bakit tumawid? Bakit circumcision sa Old Testament, pagdating sa Bagong Tipan, sa New Testament Church, ay ina-apply nila yung infant baptism. So, again, hiramin natin yung mismong isa salita nila. Mula sa dalawang Kevin D. Young na Presbyterian at yung ating madalas na kinukot, Kevin Bowder na isang Baptist. So ang sabi ni Kevin D. Young, hindi ito yung first time na i-quote ko siya. Siguro familiar na kayo sa pangalan niya. Meron akong libro dito na nare-recommend ko sa mga young people na lalaki, Just Do Something by Kevin D. Young. So again, mahusay itong theologian, pero I believe pagdating dito, sila ay mali. Ang sabi ni Kevin D. Young, circumcision was not just a physical thing marking out ethnic Jews. Circumcision was full of spiritual meaning. Ayan. Isa ito sa effort nila. So hindi lamang ito physical, ito ay puno ng spiritual na pakahulugan. The circumcision of the flesh was always meant to correspond with the circumcision of the heart. Again, ito yung language ni Apostol Pablo. Na hindi lamang ikaw ay circumcised in the flesh, that means yung ikaw ay physical Jew. Alam niyo yung sabi ni Pablo sa pag-aaral sa Romans, not all Israel is, Not all Israel is Israel. Not all circumcised na Israel by physical, God's people, are spiritually God's people. Nakuha niyo ho? So, merong circumcision of the heart. So, the circumcision of the flesh was always meant to correspond with circumcision of the heart. And madalas ito tinutukoy sa gawa ng banal na spirito sa puso ng isang tao and so on. It pointed to humility, new birth, and the new way of life. In short, circumcision was a sign of justification. Okay? So kung paanong yung spiritual circumcision ay ginagawa ng Diyos sa isang taong kanyang iniligtas, yun daw physical circumcision ang sign nito. So in short, it was a sign of justification. So Paul says in Romans 4 verse 11, babasahin natin mamaya, God's own interpretation of circumcision is that it was much more than just physical sign for the nation of Israel. Ano ba ang sabi sa Romans 4 verse 11? And he received a sign. Sino yung he? Si Abraham ay nakatanggap ng sign. Ano ang sabi? And he received a sign, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised. So si Abraham daw ay tumanggap ng sign ng circumcision. At ito, sign of circumcision na yan daw, seal or tanda ng katwiran of the faith which he had. Again, Abraham was justified by faith. Kailan nangyari yun? Before or after niya ma-circumcised? Before siya ma-circumcised. So hindi nag-justify si Abraham because he was circumcised. He was first justified by faith, and then comes circumcision, which is a sign of that. Nakuha ho? So hindi siya naligtas by circumcision. That he might be the father of all them that believe through, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. So again, ang punto ito, when it comes to the New Testament language, Apostol Pablo, ginamit niya itong halimbawa ni Abraham na tumanggap ng sign, physical sign, na ito'y sumisimbolo sa isang spiritual truth. Ano yung spiritual truth? He was justified by faith. At ang sabi, he received a seal. That is the sign of circumcision. So, totoo, yung sinabi ni Kevin D. Young, circumcision was not just physical. Para mamarkahan physically yung Hudyo. Totoo yun. It is full of spiritual meaning, and it also points to, sa Old Testament, it is a sign of justification by faith. At kung paanong hindi lahat ng circumcised physically ay ligtas spiritually.
Hindi rin naman lahat ng baptized physically ay ligtas spiritually. So sana makuha niyo yung magandang parallel na yon. Sabi ni Kevin DeYoung again, children today are baptized based on this same covenant with Abraham. Again, anong sabi ng Diyos kay Abraham? You and your seeds. You and the next generations. Ganong kabata? Yung basa natin kanina, ganong kabata is circumcised? 8 days. So, baby ay isi-circumcise. So, itong covenant sign ng circumcision ay gagawin sa bata. At ang sabi nila, sabi ng mga Presbyterian, children today are baptized on the same covenant with Abraham. Paul makes clear in Galatians, mamaya titignan natin, that and what Peter strongly suggests in Acts chapter 2, namely that the Abrahamic covenant has not been annulled, it is still operational. And I say amen. We are grafted in. Pag-aralan natin sa Romans, we were grafted as a wild olive branch, we were grafted into that Abrahamic covenant. Yung natural branch tinanggal, tayo ay isinugpong bilang mga ligaw na sanga doon sa covenant ng Panginoon kay Abraham. So yes, we say amen na ang Abrahamic covenant is not annulled, it is still operational. Pero I don't say amen that that's why children today are baptized. I do not agree with that. Mamaya makikita natin yung sagot. Gusto ko lang makita nyo kung paano tumatakbo yung reasoning nila. Baka mamaya kasi we be guilty of straw man na arguments na yung mga Presbyterian gusto kayo kailangan baptize para malin. No, hindi yun. We will be lying kapag ganun ang sinabi natin. Again, quoting Kevin DeYoung, because sons were part of the Abrahamic covenant in the Old Testament and were circumcised, ito na yung reason nila. Sa Old Testament, circumcise ang mga batang lalaki. Okay? At ang sign ng New Covenant sa Bagong Tipan ay, nung Old Testament, ang sign ng Abrahamic Covenant ay circumcision at sinicircumcise ang mga bata. Ang sign ng New Covenant, which is nakakabit pa rin sa Abrahamic Covenant, ay, sa New Testament ay, water baptism. So kung nung Old Testament kung nung Old Testament ay sinicircumcise ang mga bata, ngayon ding New Testament, dapat isali rin yung mga, bakit nyo, ganyan yung hamon nila yung pinakikinggan ko yung isang Presbyterian, bakit nyo ini-exclude yung mga bata? Nung lumang tipan, kasali sila. Ibig sabihin mo, nung lumang tipan sa Israel na matigas ang ulo, kasama ang mga bata, and then sa bagong tipan, ang mga anak ng pamilya, ng mga anak ng mga magulang na Kristiyano ay hindi bahagi ng komunidad ng mga mananampalataya. Ayan. We see no reason, why children should be excluded in the New Testament sign of baptism. Kung ito ay sign, Abrahamic, sa Old Testament, sa New Testament ay baptism, kasama ang mga bata noon, kasama pa rin daw ang mga bata ngayon. Now, ang ganda ng sinabi ni Kevin DeYoung, admittedly, namin nila, there's no text that says, hear ye, circumcision replaces baptism. Or, baliktad siguro to, baptism replaces circumcision. Kinapi-paste ko lang to. Ewan ko kung bakit naging ganon. So tingin ko, baptism replaces circumcision. But we know from Colossians 2:11-12 that baptism and circumcision carried the same spiritual import. Okay? Muli, kanina nakita natin sa Romans, merong parallel itong circumcision and baptism. Uulitin yan sa Colossians 2:11. In whom also ye are circumcised. So sabi ni Pablo, yung mga Kristiyano ay circumcised. Gentile Christians are circumcised. Teka muna, hindi katulad ng lumang tipan. Ano ito? With the circumcision made without hands. So hindi ito physical circumcision. Ano ito? Spiritual circumcision. In putting off the body of sin of the flesh by the circumcision of Christ.
So itong circumcision na ito ay sa pamamagitan ni Kristo. At kailan nangyari ito? Nung tayo sumampalataya kay Kristo. Na put off yung old man. Verse 12. At seemingly walang kaproblema kay Apostol Pablo pagkatapos siyang banggitin yung circumcision made without hands. Pagdating sa verse 12, well, by the circumcision of Christ, verse 12, buried with him in baptism. Okay? So itong circumcision of Christ, which is yung circumcision ay sign ng Abrahamic covenant ng lumang tipan, ay pumasok ngayon yung sign ng New Covenant. Pumasok ngayon yung sign sa New Testament, which is buried with him by baptism, wherein ye also are risen with him through faith of the operation of God who had raised him from the dead. So muli, ang punto ko lang, yes, present sa bagong tipan yung parallel between circumcision and baptism. Okay? Meron talagang parallel. Now, ang tanong, matik ba? Na kung nung Old Testament, itong sign ay ginagawa sa mga bata na hindi pa mananampalataya, ay ito ring sign sa New Testament ay kailangan din gawin sa mga bata na hindi mananampalataya. Nakuha niyo ho? Bakit? Bakit sinicircumcise yung mga bata sa Old Testament? Because they're the children of Abraham. Bakit kailangan i-baptize ang mga bata sa New Testament? Again, because they're children of believers. Nakikita niyo yung pagpaparallel. Ganun yung takbo ng kanilang argument. Again, sabi ni Kevin DeYoung, the burden of proof rests on those who would deny children a sign that they had received for thousands of years. Ito yung ano nila, biglang kayo ang may pinagbabawalan yung mga bata. Ang meron sa lumang tipan for thousands of years, ang mga bata ay tumatanggap ng sign of the covenant. Tapos pagdating sa bagong tipan, sasabihin mo, hindi tatanggap yung mga anak ng mga mananampalataya ng sign of the covenant. Nasa iyo ang burden of proof. Yun ang hamon nila. Kailangan mong patunayan na hindi dapat kasama ang mga bata. If children were suddenly outside the covenant and were disallowed from receiving any sacramental sign, surely such a massive change and the controversy that would have ensued would have been recorded in the New Testament. And tingin ko ho, sabi ko, mali. Muli ho, sa New Testament, yes, may mga naliligtas na mga Hudyo. May problema ba sila sa circumcision? Wala, circumcised na sila eh. Sa New Testament, sino ang karamihan mga naliligtas? Mga Gentiles. Kailangan ba silang turuan patungkol sa circumcision? Hindi, kasi di naman nila ginagawa yun. Kaya walang malaking usapin. Ang kailangan sa kanila ay bautismuhan. Nakuha ho? So muli, I don't think na nagbe-bear ng much weight itong argument na ito. Again, at isa pa, sa Old Testament, ang sinicircumcise lang ay lalaki. At ang babautismuhan lang natin ngayon ay lalaki rin, na infant. Hindi, ginagawa rin naman nila sa mga babae. Nasan yung, sasabihin natin, okay, payag tayo ha. Old Testament sign, Old Testament sign, circumcision, ginagawa sa mga male infants. New Testament sign baptism, gawin nyo lang din sa mga male na anak. Ba't ginagawa, nasan yung basihan nyo na i-include yung batang babae? Wala rin naman. So, again, so makikita ho natin, ganun yung takbo ng kanilang kaisipan. Isa pa ay yung household baptisms. The existence of household baptisms is evidence that God still deals with households. And we say amen. Okay? As a unit and welcomes whole families into the church to come under the lordship of Christ together. Ayan. Pero ipapasok nila kasama ang mga babies. Kasama ang mga babies. Now, how should we understand it? Sabi sa Acts 16 verse 15, yung binigay na verse, and when she, Lydia, was baptized and her household.
So hindi lamang si Lydia, kundi yung kanyang household ay binaptize. So then they will, listen, they will interject. Kasama yung mga babies sa household. Pero kagaya nung kung naalala nyo yung lesson natin last Sunday, wala dyan yun sa text. It is implied. Oh, sorry. It is inserted, hindi implied. It is inserted doon sa text kasama ang mga babies. Now, we will look at it again later. Acts 16:32, yung Philippian jailer, nakita natin yan. 1 Corinthians 1:16, and ang sabi ni Pablo, and I baptize also the household of Stephanas. So again, households ang binabautismuhan. Post-apostolic history, pagkatapos ng mga apostles, pagkatapos ng mamatay na ang pinakahuling apostle, si John, ano ang meron sa history? Sabi niya, within 2 centuries, 200 years of the apostles, we have clear evidence that church was practicing infant baptism. Around 3rd century, may mga sulatin na ang church ay nagpa-practice ng infant baptism. Okay? Pero yun yung caveat nun. Ano nangyari sa first 200 years? Maraming mga church fathers ang sumulat pero walang sulat about infant baptism. Lumabas lang ito after 200 years. If this had been a change to long-standing tradition, we would have some record of the church arguing over this practice. So now, I hope hindi kayo naging convinced Presbyterian. Okay? Oo nga no, Brother Paul, sinicircumcise yung mga bata noon, dapat i-baptize din natin yung mga bata ngayon, ng mga Kristiyanong pamilya. No. Let's give an answer. Again, sabi ni Kevin DeYoung, kinutan natin ito kanina, circumcision was not just physical. Okay? Marking out ethnic Jews, circumcision was full of spiritual meaning. God's own interpretation of circumcision is that it was much more than just a physical sign for national Israel. Again, the obvious effort, napansin niyo po, the obvious effort of those who hold to infant baptism as it relates to the Old Testament sign of circumcision is to point out that it is not only physical. Paulit-ulit siya doon, hindi lang physical yun, which is, we say, Amen. Totoo naman. It is not only ethnic Jews, but it also has spiritual meaning. Tama, hindi natin tinatanggi yun. Now ito, yes, the answer to that is true. Physical circumcision points to spiritual circumcision. Ginamit ito ni Pablo sa Bagong Tipan that it points to salvation by faith in the gospel. By faith in Christ. Circumcised in Christ, sabi ni Pablo. So, circumcision made without hands. So, tumuturo ito sa spiritual na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. So again, kung yung mga pamilya noong lumang tipan ay sinicircumcise nila yung kanilang mga anak, ngayon din ang mga pamilyang Kristiyano sa bagong tipan ay kailangang i-baptize. Yung covenant sign ay kailangang applied sa mga bata. But, ito yung malaking but, we must not forget the Old Testament circumcision is also very physical. Hindi ito physical lang, that's true, but it is also very physical. Gaano ka physical? Binasa natin kanina, Genesis 17:9, and God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. Literally, yung lahi mo, Abraham. Genesis, kahit nga si Ishmael ay circumcised. Okay? Genesis 17:11, and ye shall circumcise what? The flesh of your foreskin. Again, literal. Yung pagiging physical nito. And it shall be a token of the covenant. Genesis 17:13, he that is born of thine house and he that is bought with thy money must needs be circumcised, and my covenant shall be in your what? Flesh for an everlasting covenant. Yes, hindi lang ito physical, kung hindi may spiritual din ito, but it is very, very physical.
The problem of many Christians who hold to pedo baptism as the New Testament sign of the Abrahamic covenant is that they, in one way or another, see that the church has replaced ethnic, physical Israel. Teka muna, ito yung malaking jump. Kung sa New Testament, hindi na physical circumcision at baptism na, anong gagawin ngayon ng mga physical na Hudyo? Ano na? Wala na yung physical circumcision eh. Nasa mga tao ng Diyos, spiritual na lang. At ang sign noon is water baptism. Ano na nangyari sa mga physical na Hudyo? Wala na? Teka muna. Ang sabi ng Diyos, yung covenant niya is an everlasting covenant. Hindi mo mawawala. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 1, tapos na ba ang Diyos sa kanyang physical na bayang pinili? Ang sabi niya, na pag-aralan, I say that had God cast away His people, ang tawag pa rin ni Pablo sa kanila is God's people, Israel. God forbid. Why? Hindi pa rin. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, the tribe of Benjamin. God hath not cast away His people which He foreknew. He had not cast away physical Israel. What ye not, o hindi nyo ba alam, what the scripture saith of Elias or Elijah, or Elisha, how he make intercession for God against Israel, saying, Lord, they have killed thy prophets, and have digged down thine altars, and I alone, I am left alone and they seek my life. Sabi niya, ako na lang, wala nang iba. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, but what saith the answer of God unto him? Anong sagot ng Diyos? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Verse 5, even so, then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Merong tinabi ang Panginoon para sa kanyang sarili. Hindi nawala. Verse 11, Romans chapter 11, I say then, have they? Sino yung they dyan? Israel, physical, ethnic Israel. Have they stumbled that they should fall? Again, that they should finally finally fall. God forbid, no. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. So malinaw dyan, yung they is contrast to the Gentiles. So yung they ay Israelites. So to provoke them to jealousy. Verse 25, Romans 11. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. So meron daw mystery. Lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel. Kaya magpakwento kayo kay Sister Jonah. Meron siyang kaibigan na nagtatrabaho ngayon sa Israel kung gaano katigas ang puso ng maraming mga Hudyo kay Kristo. They're blinded until the fullness of Gentiles be come in. So blindness in part is happened to Israel. Ethnic Jews ang pinag-uusapan dyan. Until the fullness of the Gentiles be come in. So daratingan tayo na maliligtas ang lahat ng mga hintil na pinili ng Diyos. Ano na mangyayari? Verse 26, and so all Israel shall be saved. In contrast to their hardness and blindness, God will make a great work sa Israel, that they will be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness of Jacob. So tapos na ba ang Diyos sa Israel? No. Meron pa ring plano ang Diyos. He will save His chosen people. So ito yung contention natin. Hindi pa tapos ang Diyos sa ethnic, physical Israel. So hindi natin pwedeng sabihin at hindi pwedeng mangyari na yung covenant sign ng Diyos, totoo pa rin ang covenant ng Diyos sa kanila. Totoo pa rin, hindi nawala. At yung sign doon ay totoo pa rin. Sabi ni Kevin DeYoung, because sons were part of the Abrahamic covenant in the Old Testament and were circumcised, we see no reason why children should be excluded in the New Testament sign of baptism. Yun talaga yung tawid nila. Dahil sa kasama sa Old Testament sign ang mga bata, kasama rin dapat sa New Testament sign ng water baptism ang mga bata.
Ito ang sagot. Well, question muna. In the Old Testament, how does a person become part of the covenant community? Paano ko ba nagiging bahagi ng ethnic Israel sa Lumang Tipan? By physical birth. Pag pinanganak ka sa Hudyong pamilya, ikaw ay Hudyo. And because you are part of that community, ethnic, yung sign ay ilalagay sa iyo. Nakuha ho? By birth, or yung pag pinroselite, mayroong mga strangers na may paraan para ma-include sila. Nevertheless, ito yung tanong, in the New Testament, how does a person become a child of Abraham and receive the covenant sign? Paano tayo sa bagong tipan ay nagiging anak ni Abraham? So muli, yung anak ni Abraham sa lumang tipan, ilagay yung covenant sign. Anak ni Abraham eh. Paano siya nagiging anak ni Abraham? By physical birth. Okay. Ganon din sa bagong tipan, yung anak ni Abraham sa bagong tipan, ibigay din yung covenant sign. Now, ang tanong sa New Testament, paano tayo nagiging anak ni Abraham? Ang sagot ng Bible, Galatians 3:7, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. So, sino ang mga anak ni Abraham? Yung mga nasa pananampalataya. So, yung mga nasa pananampalataya, apply that covenant sign. Water baptism. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which are of faith are blessed with faithful Abraham. So the blessing of the Abrahamic covenant ay sa mga they that are of faith. We are engrafted to that Abrahamic covenant. Okay, so then do the sign. Apply that covenant sign, which is the New Testament, water baptism. Ang sagot ni Kevin Bowder ay ito. Even if baptism has replaced circumcision as the rite of entrance and mark of inclusion in the community, sabi natin, bigay natin sa kanila. Yung ng baptism ang nag-replace sa circumcision. The nature of the community has changed between Old and New Testament. The Old Testament community in national Israel was defined by membership in a biological family. The community of the New Testament, the church, is defined differently. Paano ito? A person gets into the New Testament community not by being born into it, but by trusting Jesus. So hindi porket ipinanganak ay bahagi na at dapat i-apply yung covenant sign. Kundi pag sumampalataya ay nagiging bahagi ng covenant community at doon i-apply yung covenant sign. Now, household baptism, madali na lamang, na-mention natin ito nakaraan. Scripture interprets Scripture. Muli, anong sabi sa Acts 16:32? And they spake unto him, nung tinanong sila sa Acts 16:30, Sirs, what must I do to be saved? Ang sagot nila, verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi ibig sabihin nun, kapag sumampalataya yung tatay, ligtas na rin ang nanay at mga anak. No. Okay? Malinaw yun sa verse 32. Ang sabi, and they spake unto him, the jailer, the word of the Lord, at hindi lang sa kanya, and to all that were in his house. So hindi lang sa jailer, kung hindi maging sa kanyang sambahayan, ipinangaral ang salita ng Diyos. At ano ang implied dito? They believed. And because they believed, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized. And all his house were baptized because all his house received the word and they believed. Ganun natin dapat tingnan yung sa Acts 16 verse 15-16 yung sambahayan ni Lydia and her house, because her house heard the word of the Lord. Ganun din dapat natin tingnan yung, again, yun yung biblical na how we interpret those. Sa Corinthians, ang sabi ni Pablo, I baptized the household of Stephanas. Well, because of the household of Stephanas heard the word of God. And they believed. Acts 2 verse 41, ang sabi, and they that gladly received his word were baptized. And their sons and daughters. No. They that gladly received his word.
The same they added unto them about 3,000 souls. So as Baptists, yes, may spiritual meaning and import ang physical circumcision. Pero pagdating sa bagong tipan, we will say amen that the children of Abraham should be baptized. Pero malinaw, how do we become children of Abraham in the New Testament? It is by faith in the Lord Jesus Christ. So yes, the covenant sign must be applied, and that is water baptism. At hindi sa mga bata. Hindi sa mga bata. Meron po ba may tanong? Medyo mas naintindihan ba natin yung mga pedo-baptist nating mga kapatiran? Yes, kapatid natin sila sa Panginoon. Huwag niyo pagkamalian. They will die for the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero iba ang pagkaunawa nila pagdating sa sign. That is yung circumcision and baptism. But I hope we are convinced Baptists. Hindi lang tayo Baptist by tradition. Baptist kami lumaki. Hindi. I hope we are convinced Baptist at isa ito sa mga dahilan. We hold to credo baptism or believers baptism. Question po? Sige, Toto. Good morning po. Morning sa po. Lahat. Medyo masama pakiramdam. Sa panahon po ni Abraham, ang tipan ng Diyos ay pagtutuli. Hindi po, yun ang sign. Sign po ng kanyang tipan. So, sa panahon po ba natin ngayon, panahon ng Kristiyano, mahalaga po ba ang pagtutuli? Sa panahon Kristiyano? Wala siyang dating sa atin kagaya ng dating sa mga pisikal na Hudyo. Tayo ay nagpapatuli ng mga anak natin for hygienic medical purposes. Pero hindi dahil meron pangako ang Diyos na mana. Iba na yung dahilan. So, delikado nga pag nilagyan natin ng spiritual meaning at madalas dumudulas doon. Yun yung malaking problema sa bagong tipan na yung mga circumcised Jew, ang inaano nila para maging talagang tao kayo ng Diyos sa mga hentil ay kailangan nyo ring magpa-circumcised. So, faith plus circumcision plus obedience ang nangyayari. At yun yung ginagawa ng mga Judaizers. So ang sagot ho, ang maiksing sagot po doon sa inyong tanong ay wala ng spiritual meaning sa atin because we are not physical children of Abraham. Okay? So, kung meron mang lalaki na hindi tuli, hindi mo sasabihin na, hindi ka sa Panginoon. Hindi. That's a different topic altogether. So wala nang spiritual import sa atin yung physical circumcision. We do it for a different purpose. Question? May follow up po. Yung pagtutuli po ba ay hindi kasali sa kaligtasan? Hindi po. Malinaw ho yung salita ng Diyos. It will be a perverted gospel kapag is ginawang prerequisite yun para maligtas. Clarify lang po. Thank you very much po. Question? By the way, malinaw po yun sa Galatians. Malinaw po yun sa Galatians. If any of you be circumcised, sabi ni Apostol Pablo, Christ shall profit you nothing. And yung circumcised doon is kung ang circumcision ay ginagawa mong bahagi ng kaligtasan para ka maligtas, walang pakinabang sa iyo si Kristo. Ibig sabihin yung ginawa ni Kristo ay hindi para sa iyo. Hindi kaligtas. So that's very, very dangerous. So yes, ang sagot po ay hindi. Hindi prerequisite. Galatians, kung tayo nagkakamali, Galatians chapter 4, gusto ko sabihin Galatians chapter 4, ayaan nyo lang hanapin ko ng mami. Hindi ko maalala ho agad ngayon. Galatians chapter 5. Dahil lang po Galatians chapter 5 verse 3 and 4. Yun ho yung isang pwede nating Question po?
Kung wala na, dako ho tayo dito sa question na itinext ni Brother Boy. Ang una niyang tanong is about sa tato. Tungkol sa tato, bakit hindi dapat magpatato ang mga Kristiyano? Again, ay hindi ho, surprisingly, pag inaral nyo ng mas malalim, hindi ho nagkakaisa ang mga mananampalataya patungkol dito. Mayroong mga mananampalataya that para sa kanila, it's an art expression, which is nothing necessarily wrong. Madalas kong naririnig na mga usual na answer ay sa lumang tipan, yung body markings. At iba yung body markings noon. May kinalaman sa mga, sa mga spiritual voodoo soon. May kinalaman sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga body markings noon. So, that would be a different, So, sa akin, primarily, because of our testimony, iba ang dating. Iba ang may ibang impresyon kapag may tato ang isang mananampalataya. Pero not necessarily dahil may tato ka ay ikaw ay isang karnal na at may kilala ako na mangangaral na may arm tattoo. Ngayon, kung gusto mong talagang tignan, ito ba ay pinagbabawal ng salita ng Diyos, ay kailangan mo talagang pag-aralan. So as far as I know, ay walang definite na prohibition. Nevertheless, ay sa kalagayan natin ay meron itong negative impression. At ayaw na nating magdagdag pa ng negatibo. Negative na sa mga tao ang gospel, kung may mga so sa akin lang ho yun. Sa akin ho yun. At hindi ko ito i-imply as a law sa mga mananampalataya. Paano ang mga pastor na nagpapatuloy sa mga maling aral at practices kahit alam nilang mali talaga? Kung una, kailangan silang tawagin sa pagsisisi. Yun ang gawain natin bilang mga kapatid na nagmamahal. Tawagin sila sa pagsisisi. At yun yung step ng salita ng Diyos. Go and tell. Pag ayaw magsisi, magsama ng saksi. Pag ayaw magsisi, sabihin sa church. Pag ayaw magsisi, dun sila ituturing na hindi mananampalataya. I'm assuming na yung pastor dito ay they teach and preach the gospel. Pero mayroong mga bagay na nagpapatuloy sila sa maling aral. Now, kung sila magpapatuloy dun sa kabila ng pagtawag sa kanila sa pagsisisi, ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga pinanganak ng banal na spirito, mga pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. So as brethren, we are called to make some steps. Kung ganoon ang isang pastor, ano naman ang dapat gawin ng mga miyembro? Well, sinabi na natin, apply Matthew 18. Mga kapatid, listen po. Ang Matthew 18, 15 to 17, yung steps for church discipline, ay applicable din sa pastor. Hindi exempted ang pastor at hindi proof text yung thou shall not touch the Lord's anointed. Okay? At yung touch doon is to do physical harm. Church discipline is a step of love. Magkaiba. So pag si Brother Paul ay may ginawa at nagpapatuloy, i-apply niyo yung church discipline. At sa sino mang magiging pastor at mga manggagawa ho dito sa church. Next, pag sinabing all Israel will be saved, kahit ba yung mga namatay na hindi sumampalataya, hindi po. No. Kung hindi sila sumampalataya, they are judged at andun sila sa hindi siya, tama ba ang salita ay retroactive? Hindi siya ganun. Kundi God will make a surprising spiritual work doon sa existing Israel sa time na yon. We do not have any data in scripture na yung mga namatay nang hindi sumampalataya ay that will be magiging masyadong paglalagay doon sa text na hindi niya sinasabi. But ang pinaka basic literal interpretation, all Israel that existing Israel at that time will be saved. So, I think hindi na natin kailangang palawigin pa. Meron pa ho, si Brother Lance, last na ho siguro bago tayo mag-break time. May question and answer. Ready dapat lagi para hindi matagal. Good morning po. Morning po. Paglilinaw lang po sa akin about sa paglilinaw. Paglilinaw. Para mas lalo natin maging clear yung patungkol nga sa baptism, saka dun sa circumcise, yung pagsiselcom ng isang mananampalataya.
Ito po ba ay makakatulong po ba yung word na pagpapaliwanag na to application sa ating pagpapractice bilang isang Baptist? Yung nai-apply natin, yung parang exercise ba ito? Exercise po ba ito ng ating faith? Kasi hindi ito kasama doon sa salvation, di ba? Hindi siya Exercise kasama ito. salvation, yes. Apo, Hindi siya exercise pa ito prerequisite. ng ating faith para magkaroon tayo ng strong, spiritual strong, magkaroon tayo ng spiritual growth para doon. Okay. Well, ang baptism ay, water baptism is tinatawag na first obedience, first step of obedience. Kasi yun agad ang utos. Pagkatapos, go ye into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. Tsaka lang papasok yung teaching them to observe all things. So, ang kauna-unahan muna nilang kailangan gawin ay sumunod sa tubig ng bautismo. At yung tubig ng bautismo, as we have said kanina, nagpapahayag ng pag-identify with Christ. So, yes, walang iniwan yan na pag nanood ka ng basketball, Team Hinebra ka, halimbawa, magsusuot ka ng jersey. Nung ano na yun. And then you will shout with them. So again, alam ko napakababaw na halimbawa nun. Itong bagay na itong water baptism ay inutos ng Panginoon sa atin. And meron itong napakahalagang ito ay sumisimbolo, physical na simbolo sa napakahalagang spiritual na katotohanan nangyari sa atin bilang mga mananampalataya. Now, ang ayoko lang isipin natin ay parang may magic na pag nilubog ka sa tubig, pag ahon mo, may halo ka na. Kulang na lang pakpak. No, hindi siya ganun. Pero, yun ay hakbang ng pagsunod. So, pwede tayo magkaroon ng, wow, salamat sa Diyos, nasunod ko yung kalooban niya. And lalo ako dapat lumakad sa bagong buhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang wag lang magkaroon tayo ay parang ritual na or magic ito na pag ahon mo ay kumikinang ka na sa kabanalan. That is not the case. Ano po? Okay po. Sige, Dad, let's pray. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit, salamat po sa biyaya at kabutihan mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa tubig ng bautismo na iyong pinagkaloob na simbolo ng aming pong pakikiisa kay Kristo at pagiging kabahagi ng iyong tipan kay Abraham. At kami bilang mga anak ni Abraham spiritual sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay kailangang tukdin ang sign o ang tanda ng iyong tipan na ito. Ikaw po daw ang gumabay at patuloy na mag-ingat sa amin bilang iyong iglesia. Patuloy mong gamitin ang iyong salita sa ikababanal at kakatatag nito. At ikaw rin pong magpala sa time ng fellowship, maging sa pagsasaluhang pagkain, ay ikaw po ang maluwalhati. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Patuloy mo kaming ihanda sa aming pagsamba po maya-maya. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. At after 15 minutes, balik ko tayo para sa ating worship service.